Pinadalan tayo ni Blackview din sa mga pinakabago nilang rugged phone at ito ang Blackview BB8900. Okay, para sa mga di nakakalam ko ng rugged phone, ito ay mga phone specifically designed para maging durable. Kaya nila makasurvive sa extreme temperatures, sa tubig, kung mahulog naman sila sa mataas na lugar, at iba pang mga dangerous activities. Kaya mamaya susubukan ko kung gaano ba talaga durable to. Pag nasira, di ko na kasalanan yun. Okay, ito na yung box. At ang laki ng box, grabe. Okay, after mabuksan, makita na natin yung mismong phone at yung charger. By the way, yung charger na ginagamit nito, Type-C na. At buti naman meron itong kasamang adapter. And alisin na natin yung phone. At grabe, ang bigat. Nagulat ako dun 5 times yung bigat nito kumpara sa iPhone 11 ko. Alisin na natin itong plastic cover para makita natin yung design sa likod. Grabe guys, ang ganda ng combination ng green at black. Actually, may iba pa tong kulay. Alam ko yung sa all black at yung isa naman ay orange at black. Hiningi ko talaga tong green at black dahil gusto ko yung combination. Alisin ko na itong sticker na to para ma-appreciate natin yung design. Oo nga pala, dito sa side, makita natin yung SIM card slot. Itong green button na to ay alam ko yung programmable button na kung saan may option tayo kung anong gusto natin maging function nito. Sa baba naman ay charging port. May takip to para kung ilulublob nyo siya sa tubig, hindi papasok yung tubig. Okay, buksan na natin tong screen. Na-setup ko muna, teka lang. And boom, tapos na. Okay, sasabihin ko sa inyo yung mga specs nitong phone na to. Alam niyo ba kung bakit sobrang bigat nito? Dahil yan sa battery niya na mayroong 10,380 mAh. Kaya naman palang bigat. Ang dimension ng phone na to ay 6.79 by 3.24 inches. Yung display screen niya meron ng IPS LCD display na mayroong Corning Gorilla Glass Victus. Yung OS naman niya ay Android 13 na mayroong MediaTek MT6779 Helio P90 na chipset. Meron tong 256GB of storage at 8GB RAM. Grabe, katumbas lang ng laptop ko yun. At makita niyo naman na meron tong dalawang camera sa likod. Yung main camera natin mayroong 64 megapixel at 5 megapixel na thermal camera. Siguro pinaka main features nitong phone na to ay yung kanilang thermal imaging. Ang alam ko ginagamit to para malaman natin temperature kung ano yung nakatutok sa camera. Madedetect din niya yung mga electrical failure para maiwasan yung problema. And actually marami pa siyang gamit. Pwede siyang gamitin sa pipe work para malaman niyo kung may mga leaking pipes at dun yung makikita yung heat loss. At para sa akin napakakulang feature na to. Dito ko lang yung nakita sa rugged phone na to. Oo nga pala, pwede ka mag-shoot dito ng 4K resolution at 30 FPS. Okay, front camera, meron tong 16 megapixel and kaya mag-shoot up to 1080p at 30 FPS resolution. Oo nga pala, meron din tong fingerprint sensor at face recognition. Yung fingerprint niya nakalocate dito sa power button. Sinubukan ko maglaro ng Call of Duty tsaka Mobile Legends at kayo na musga.
At dahil matapang ako, ilulublob ko to sa tubig sa loob ng 1 minuto. Pag nasira, edi wag niyong bilhin. And after 1 minute, gumagana pa naman siya. Ang galing nga, tignan yung screen parang di man nabasa. So legit nga na waterproof to. Okay, let's go sa pros and cons ng phone na to. Unahin muna natin yung mga nagustuhan ko dito. Pinakauna yung battery. Umabot to ng ilang araw na hindi ko charge. Malamang meron to 10,000 mAh. Magtaka ka kung hindi. Actually, supported nitong phone na to yung reverse charging. Kaya dinadala ko to minsan pag nalobat yung iPhone ko, gagamitin ko power bank. And ginagamit ko rin pala to for gaming. And nakita nyo naman kanina, okay naman yung performance niya. Siguro may mga konting lag lang pero hindi mo rin gano'ng mapapansin. Hindi naman siya masyado nakaka-apekto sa overall performance. Pero syempre, wag nyo expect na sobrang smooth nito. Katulad ng mga high-end phone. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa phone na to ay yung thermal imaging. Bagong feature para sa akin to. At dito ko lang nakita sa phone na to yun. Isa pa sa nagustuhan ko ay syempre yung durability. Malamang ginawa nga to para maging durable. Pero ang kagandahan dito, hindi ako kinakabahan kung mabagsak ko to. Actually, waterproof talaga siya. Nakita nyo naman kanina. So kahit mahulog ko to, hindi ako kakabahan na baka masira siya. At pwede ko siyang gamitin underwater. Okay, punta naman tayo sa cons. Isa sa mga cons na nakita ko ay yung camera. Hindi naman sa hate ko yung camera, pero sa tingin ko they can do better. Nakita nyo naman yung example ko mga pictures, hindi siya ganun kalinaw. And yung video niya, medyo naglalag. Sabi dito kaya niya hanggang 30 FPS, pero by looking at it, parang hindi siya 30 FPS. And medyo madilim talaga siya kahit meron ng proper lighting. Di ko alam kung bakit, pero baka ganun lang talaga. Pangalawa naman ay medyo nalalaki ako sa bezels. Kung titignan nyo, medyo malaki talaga yung bezels niya. Sa taas, sa gilid, tsaka sa baba. Well, actually, di mo rin siya mapapansin pa naglalaro ka. Pero nung una ko siya nakita, nalakihan talaga ako sa bezels. Kaya for me, hindi siya ganun ka-aesthetically pleasing. Yung sa harap lang yung sa likod, gandang-ganda talaga ako dito. At yun lang naman yung review ko dito sa phone na to. If you're considering to buy this phone, ilalagay ko yung link sa description. And also, if may katanungan kayo about this phone, make sure na i-comment nyo lang at sasagutin ko. So, yun lang.